Bali nangyari po ang karanasan pong ito nung ako ay dalaga pa. Kaya maraming taon na rin po ang nakalipas. Ang mga kwentong aswang po doon sa probinsya namin ay hindi na isang bagong bagay. Matagal na po naming naririnig ang maraming bagay tungkol sa kanila. At yung ilang mga kamag-anak pa nga namin ay nakaranas pa mismo ng mga nakakatakot na pangyayari. Pagkaganon pa man, ay hindi ko po talaga inakalang makakaranas din ako mismo. Nangyari po ang una kong karanasan nung minsang maligo po ako ng gabi. Galing po kasi kami noon sa bukid at nag-ani kami ng mga tanim naming mani at singkamas. Kaya napilitan po talaga akong maligo dahil sa ang dumi ko. At nung mga panahong iyon kasi ay medyo malinsangan kapag gabi. Nagiging maginaw lang kapag sumasapit na ang madaling araw. Yung banyo at paliguan namin noon ay isa. At nakahiwalay ito ng bagya mula sa bahay namin na mga 3 hakbang lang siguro yung pagitan. Nang nasa kalagitnaan na ako ng aking paliligo, ay bigla na lang ako kinilabutan at nakaamoy ako ng malansa. Basta ang baho po noon na sa buong buhay ko ay noon ko lamang naamoy. Kaya bigla ako napatingin sa paligid at napatingala ako. Sa pagkakataong iyon ay talagang napasigaw ako. Dahil sa siwang na pagitan ng bubong at nung pasamano ng dingding ay may nakita akong aswang na nanlilisik talaga ang kanyang mapupulang mga mata at ito ay nakatitig sa akin. Napaupo talaga ako nun sa sahig pagkat naramdaman ko parang bigla ako nanghina. Buti na nga lang rin at hindi ako nakahubad noong mga oras na iyon. Madalas kasi kapag naliligo ako ay talagang ubot-ubad. Pero nung pagkakataon na iyon ay pinanatili kong nakasuot yung mahabang t-shirt ko na inalis ko lamang yung aking mga panloob. Akala ko pa nga noon ay hindi pa rin naalis yung aswang. Dahil kahit nagsisigaw na ako ay nanatili pa rin ito doon ng ilan pang sandali. Pero nang marinig na may paparating ay bigla na rin itong nawala. Nagtatakang nagtanong yung mga magulang at kapatid ko kung ano raw yung nangyayari sa akin sa loob. Tumayo ako at pinagpuksan ko sila. Sinabi ko mayroong aswang at nang marinig nila iyon ay inikutan pa nila yung buong bahay namin. Pero hindi na nila iyon nakita pa. Ng mga sumunod na araw ay talagang batay sarado nila ako, lalo na tuwing gabi. Inisip kasi ng mga kaanak ko na baka muli akong balikan ng aswang. Matapos iyon, siguro ay mga 1 taon din mahigit ang lumipas bago ko naranasang muli ang isang nakakatakot na pangyayari tungkol sa mga aswang. Piyesta noon sa amin at mayroong sayawan. Nagkayaan kami noon ng mga kapatid at mga pinsang ko na dumalo ng sayawan. Pinayagan naman kami noon ng aming mga magulang. Pero mahigpit ang bili nilang wag na wag kami magpagabi ng gusto. At kung kami ay uuwi, kung maaari, ay sumabay kami sa karamihan. Nung dumating kami sa sayawan, ay napakarami ng tao. Medyo nagtaka pa nga kami kung saan nagmula ang napakaraming mga taong dumalo. Parang noon lang namin kasi nakita na ganong karami yung mga nakipagsayawan sa piyesta namin. Pero hindi naman namin iyon masyadong binigyan ng pansin dahil naroon naman talaga kami para makisaya.
Nang makahanap na kami ng aming mapupwestuhan, ay agad na rin kami nakipagsayawan. At hindi na kami nag-aksaya pa ng sandali. Dahil sa hindi nga kami maaaring magpagabi. Kung hindi ako nagkakamali, ay pangatlong tugtog pa lamang mula nang dumating kami nang bigla na lang nagkagulo. Ang una ay nakarinig kami ng isang malakas na sigaw ng isang lalaki. Tapos, nasundan na iyon ng mga taong nagsigawan at nagtatakbo na parang hindi nila alam kung saan magsisusuhod. Naataranta na ang karamihan at nagimbal talaga ako nang mapatapat sa akin yung lalaking sumigaw. Galit na galit ito at panay ang kanyang pagmumura. Nakita kong hawak niya yung kanyang isang kamay. Dugan iyon at may malaking sugat sa kanyang braso. Ang laki ng nawalang laman doon. Ang laki ng uka na hindi nga ako nagkamali nang isigaw niyang kinagat daw siya. Dahil mahalata mo talagang bunga iyon ng isang kagat. Maya-maya ay narinig namin ang isang tinig sa mikropono at nagpapaalala. Sinabi din nung isa sa mga opisyal na kanilang ihinto na ang sayawan dahil nga sa nangyaring gulo. At binili na nila kami magsiuwi na at mag-ingat. Nakita na rin namin nagsipangalat na yung mga tanod at iba pang mga volunteer sa pagsasaayos at kapayapaan ng idinadaos na kapistahan. Kaya wala na rin kaming nagawa pa ng mga pinsan ko at kapatid, kundi ang umuwi na rin. May ilan kami mga nakasabay sa daan, pero hindi namin sila namumukhaan. Hindi sila nagkaroon sa amin, kaya naisip kagad namin marahil ay mga dayo lang rin sila at makikipamesta. Pero natuwa naman kami dahil meron kami mga makakasabay sa paglalakad. Pero yung saya namin iyon ay biglang napalitan ng matinding takot. Dahil hindi lang pala sila basta mga tayo lamang doon sa lugar namin, kundi mga aswang din sila. At kasama nila yung kumagat doon sa lalaki. Kaya pala napapansin namin mga tahimik lang sila. Mayroon na pala silang pinapala na hindi maganda. Nabisto namin mga aswang sila nang minsan pa kaming mapasulyak. At nakita talaga namin yung kanilang pag-angin na para pang mga pusa. Siguro ay hindi nila inaasahan yung ginawa namin bigla ang paglingon. Nakakaramdam na kasi kami talaga noon ng hindi maganda, na para bang may ginagawa talaga sila habang kami ay mga nakatalikod sa kanila. Nang makita namin yung mabalasik nilang mga muka at ginawang pag-angin, ay nagtakbuhan na talaga kami habang patuloy ang ginagawa naming pagsigaw. Nabuti na lang at agad din naman kami nakatawag ng pansin sa mga tanod na nasa malapit lang sa aming kinaroroonan. Nataon kasi doon din sila naghahanap sa sinasabi ng lalaking aswang na kumagat sa kanya. At nang marinig nga nila yung mga pagsigaw namin at paghingi ng tulong, ay agad din naman silang lumapit. Yun naman ang naging dahilan para magpulasan yung mga aswang na aming mga nakasabay. Pero nahuli ang isa sa kanila. Dinala talaga ito sa munisipyo ng bayan namin. Kaya doon nalaman na kasama pala talaga nila yung aswang na kumagat sa braso ng lalaki. Taga-kabilang bayan sila at nagpunta talaga doon para manggulo. At plano pa nga nilang may kuring tao. Kaya lang, napulyaso ito dahil hindi napigilan ng isa nilang kasama at kinagat nga nito bigla yung lalaki. Pero kalaunan, kahit pa nagmula sa bibig niya yung kanyang mga ipinagtapat,
ay pinakawalan pa rin ito. Di rin malinaw sa amin noon ang dahilan nila kung bakit. Basta ang huli kong narinig noon ay hindi pa rin maaaring gamitin yung mga sinabi niya para siya ay madiin. At hindi daw yun sapat na ebidensya, lalo pa nga. At hindi naman ito yung kumagat sa lalaki. Laking pasalamat talaga namin at may mga tanod na nasa malapit lang namin nang mangyari yung gagawin sanang pag-atake sa aming magkakapatid at magpipinsan. Naganap ito. Maraming taon na rin po ang nakalipas. Binata pa po ako nang maganap ito. Totoo ko pong karanasan ito at sana ay magsilbing mapala at paalaala na rin sa inyong mga tagapakinig. Meron po ako naging kaibigan noon. Tatawagin na lang po natin sa pangalang Limuel. Mabait po siya kaya mabilis kami nagkapalagayan ng loob. At sa maikli mong panahon ay itinuring ko na siyang matalik na kaibigan. Minsan ay niyaya niya ako sa kanila. Ang sabi niya sa akin, kaarawan umano ng kanyang ina at paghahanda lang sila kahit kaunti upang ipagdiwang iyon. Dalawa na lang kasi sila sa buhay. Kwento sa akin ni Limuel, maagang namatay ang kanyang ama at hindi na muli pang nagpasawa ang nanay niya. Kung kaya, solo lang siyang anak. Pumayag naman ako sa panyayang iyon ni Limuel dahil naisip ko rin na maganda yung pagkakataon para makilala ko yung nanay ng itinuturing kong matalik na kaibigan. Nang sumapit yung araw na sinasabi niyang kaarawan ng kanyang ina, ay nagkita kami ni Limuel doon sa aming tagpuan. Magkasabay kami nagpunta sa kanila. May kalayuan pala yung kanilang bahay at medyo liblib na lugar na iyon. At sumakay pa kami ng tricycle papasok sa kanila. Na nang ibinaba kami ng driver ay medyo mahaba-haba pa yung aming nilakad. Nang dumating kami sa kanila ay pinaupo niya muna ako sandali sa may sala at tinawag niya ang kanyang ina. Maya-maya ay lumabas na ito ng silid ko kaya tumayo ako at binati ko ito sa kanyang kaarawan. Nakapatingin ito kay Limuel bago nagpasalamat sa akin. Muli niya akong pinaupo at tinutusan niya si Limuel na ihanda na raw yung mga dapat na ihanda. Nang lumabas na si Limuel ng bahay ay biglang umupo yung nanay niya sa tabi ko at tinitigan niya ako. Nagtaka naman ako kung bakit. Ang buong akala ko ay kanya lang ako kakausapin. Bigla ako nang ilabot dahil doon at naramdaman kong unti-unting nanigas yung buong katawan ko. Habang nakatitig siya sa akin ay parang meron siyang ibinubulong. Grabing takot talaga ang naramdaman ko noon. Nakakatakot ang itsura niya habang kanya akong tinititigan. Ang laki ng kanyang mga mata na nanlilisik at hindi niya talaga iyon inaalis sa aking mga mata. Di nagtagal ay bigla na itong tumayo. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na ako makagalaw pa. Kahit nga gusto ko na rin sumigaw ay hindi ko na talaga magawa. Kaya nagtaka talaga ako sa kung ano ang kanyang ginawa sa akin. Lumabas rin ito ng kanilang bahay at maya-maya ay narinig ko silang nag-usap na mag-ina. Narinig kong tinanong niya si Limuel kung sapat na raw ba yung panggatong. Sumagot naman ito at sinabi sapat yun at nakapagpatingas na rin siya ng apoy. Nilagyan na rin daw nito ng tubig yung malaking kawa at nagpakulo na. Kahit parang napako ako sa aking kinaupuan, ay akin pa rin namang naririnig yung mga pinag-uusapan nila. Nakakarinig pa rin ako ng mga oras na iyon. Gumagaan ang lahat ng aking mga pandama, paningin at pandinig.
kahit nga yung isip ko ay malinaw pa rin. Naluha na ako dahil sa matinding takot at kaba. Ipinikit ko yung aking mga mata at nanalangin ako. Taimtim at punong-puno ng pagmamakaawa. Nagpasaklolo ako. Hanggang sa naigalaw ko yung inliliit ko sa paa. At unti-unti ko na rin naigalaw ang lahat. Maraan akong kumilos at tinungo ang bintana. Di na ako nagdalawang isip pa at agad kong tinalon iyon. Bali na sa gawing likuran ako ng kanilang bahay. Sinuong ko yung kasukalan ng lugar na iyon at doon dumaan. Pero unti-unti akong umiikot at tinandaan lang kung saan banda yung daan na aming tinaanan. Nagmadali ako. Bali walang lahat ng mga nakahambalang sa dinaraanan ko. Sa tindi ng takot na naranasan ko, ay bali wala ng lahat yun. Para bang napakadali na lang sa akin na nilampasan ko ang mga yon. Hanggang sa makarating na ako doon sa pinabaan sa amin ng tricycle driver. At nang wala akong naabot ang tricycle na naroon, ay hindi pa rin ako tumigil para maghintay. Nagpatuloy lang talaga ako. Hanggang sa biglang may dumang isa. Kung kaya, sumakay na agad ako. At nakipasalamat ko nang makasakay na ako ng jeep pabalik sa amin. Gusto ko sanang isumbong sa mga magulang ko at kinauukulan yung mga nangyari. Kaya lang, naisip ko rin na hindi sapat yung mga sasabihin ko. Wala kasi ako matibay na ebidensya. Kaya baka ako pang mapaya at malagay sa alanganin. Na naisip ko, baka mas lalo pang lumala at madamay pa pati ang mga mahal ko sa buhay. Kaya pinagpasa Diyos ko na lang ang lahat ng nangyari. At pasalamat talaga ako sa Kanya dahil tinulungan niya ako. Dininig niya yung mga panalangin ko. Ang buong akala ko talaga ng mga sandaling iyon ay kawakasan ko na. Tubong Visayas po siya. Doon ay pinanganak at lumaki. Kwento niyo sa aming magkakapatid nung mga panahong nag-aaral pa siya doon sa kanila ay may naranasan siyang nakakatakot na pangyayari. High school na daw siya nung panahong iyon at kagraduate na. Isang araw, habang nasa paaralan sila, ay nagyaya ang isa nilang kaibigan. Niyaya sila nito na pumunta sa kanilang bahay at tumalo ng piyesta sa kanila. Hindi naman kaagad nakapagpasya ang nanay ko noong mismong oras na iyon. Dahil kailangan pa niya magpaalam na muna sa kanyang mga magulang. Sabi ng kaibigan nilang nagyaya ay sasama umano siya sa bahay nila nanay upang ipagpaalam ito. Na ikinatuwa naman iyon ni nanay dahil mas malaki ang tsansa na payagan siya kung may pagpapaalam siya nito. At ganun nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng kanilang klase ay sumama yung kaibigan ni nanay sa kanilang bahay at ipinagpaalam siya nito sa kanyang mga magulang at pinayagan naman siya. Kaya sa parating na Biyernes ay hindi na siya uuwi sa kanila pagkagaling sa eskwela. Pagkat didiretso na sila doon sa bahay ng kanilang kaibigan upang makipiesta. At magdadala na lang kaagad siya ng bisan pagpasok. Si Rika na nagyaya kanila nanay ay bago lang nilang kaibigan. Iba kasi ang pangkat na kinabibilangan nito dati. At sa kanilang pagkakaalam ay bagong lipat ito doon sa kanilang paaralan. Ikalawang taon pa lang nito doon nang maging kaibigan at kaklase nila. Kung kaya, yun yung unang pagkakataon na makakapunta sila sa bahay nito.
Pero alam nila at pamilyar sila sa lugar. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, ay magkakasama na silang pumunta doon sa bahay ng kanilang kaibigan na si Rica. Bali, 4 silang lahat na puro mga babae. Habang sakay ng jeep ay hindi nila maiwasang pag-usapan yung mga masasayang tagpo tuwing nagdaraos ng piyesta sa kanilang lugar. Ang kaibigan naman nilang si Rica ay ibinahagi sa kanilang pinaghandaan daw talaga ng kanyang mga magulang ang okasyong iyon. Kung kaya marami silang handa, na lalo namang ikinatuwa ng mga kaibigan nila nanay. Nang bumaba sila mula sa jeep, ay may nilakad pa silang papasok papunta doon sa mismong bahay ng kanilang kaibigan. Pero naroon pa lang sila sa malaking kalsada, ay damang-dama na nila ang kasiyahan sa pagdiriwang ng kapistahan doon sa lugar. Napapalamutian yung mga puno at may ginawa pa silang mga arko na yari sa kawayan. Nagdalat din yung mga banderitas, kung kaya lalong nasabik silang magkakaibigan. Pagdating nila doon sa bahay nila Rica, ay kita nila kung gaano kaabala yung mga kaanak nito. Napansin nilang mukhang marami nga silang handa. Walang tigil ang mga tao sa pagpaparoon at parito dahil sa kanilang iba't ibang mga ginagawa. Hindi naman kagandahan yung bahay ng kanilang kaibigan at may bahagi pa nga iyong hindi pa natatapos. Katunayan lamang na bago pa lang talaga sila doon sa kanilang lugar. Naupo silang magkakaibigan doon sa labas. Gusto sana nilang tumulong pero pinigilan sila ng mga ito. Mga bisita raw sila, kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Nang papalubog na ang araw, ay napansin nila Nanay Marie na unti-unti nang nadaragdagan at dumarami ang mga tao. Naisip niyang marahil ay magaling makisama ang mga ito, kung kaya marami na kaagad silang naging kaibigan. Pero nag-umpisa nang makaramdam ng pagkailang si Nanay at kanyang mga kaibigan. Hindi na sila mapalagay. Lalo pa at karamihan ng mga dumarating ay halos napapakong lahat ang paningin sa kanila. Wala naman sana silang problema kung yung paraan ng kanilang mga pagtitig ay bunga lamang ng paghanga, dahil lahat sila ay mga dalaga at may mga angkin din naman talagang ganda. Ang kaso, tila hindi bunsod ng paghanga ang dahilan ng kanilang mga pagkakatitig sa kanila. Nasabi pa ni Nanay, kapag kanyang maaalala yung mga tagpong iyon, ay talaga namang kinikilabutan siya. Kahit pa nga maraming taon na ang nakalipas, nung panahong ikinukwento niya ito sa aming magkakapatid. Pag mapapasulyap daw si Nanay sa mga taong naroon, ay nakikita niyang tila pa nag-iiba ang kanilang mga aura. Nakakatakot umano. Yung mga mata nilang halos hindi kumukurap at nanlilising, na matalim na nakatitig sa kanilang magkakaibigan. Kaya parang gusto na nilang umuwi ng mga pagkakataong iyon at hindi nasundin yung napag-usapan nilang plano na doon matulog para salubungin yung mismong araw ng piyesta. Pero nang mapansin ang kanilang kaibigan na si Rica, yung pagiging hindi nila komportable, ay nilapitan nito ang mga taong iyon at mayroon itong sinabi sa kanila.
Hindi alam ni nanay kung ano ang sinabi ni Rica sa mga ito. Pero napansin naman nilang umalis ang mga iyon sa kanilang pwesto at lumipat. Pagbalik ni Rica sa kanila ay humingi ito ng pasensya at sinabihan silang huwag na lamang daw pansinin ang mga taong iyon. Nagsalita ang isa nilang kaibigan na si Lenny at sinabing uuwi na lang muna kami at babalik na lang sa kinabukasan. Pero hindi ito pumayag at sinabing wala na silang masasakyan. Na totoo naman dahil sa may oras pa noon ang mga bumabiyahe. Pero ang nasa isip kasi nila ay maglalakad at sa bundok daraan. Ngunit hindi talaga pumayag si Rica, maging ang mga magulang nito at kapatid. Sinabi pa nilang lubang delikado, lalo na nga at tuluyan ng kumalat ang dilim. Sinabi nilang huwag na sila mag-alala dahil magsasaya lamang sila at walang mangyayaring masama. Babantayan daw nila sila at huwag na umanong isipin yung mga nakatitig sa kanila kanina dahil mga ignorante daw sa magaganda ang mga iyon, sabi pa ng magulang ni Rica. Ayon naman sa mga kapatid ni Rica, bihira lang daw kasi makakita ng dalaga ang mga iyon. Dahil naman sa kanilang mga sinabi, kahit paano ay napampante na rin sila nanay. Ramdam naman nila yung pagiging sincere ng mga ito sa kanilang sinabi. Kaya nabawasan na rin yung kanilang mga pag-aalala na panatag na sila. Lalo na nang mag-umpisa na ang mga ito, hainan sila ang kanilang mga inihandang pagkain. Nang karamihan sa mga putahing naroon ay bago para sa kanila na hindi nila karaniwang nakikita sa tuwing may handaan doon sa kanilang lugar. Kaya masayang masaya silang nagsalo-salo habang yung iba namang naroon ay nagtipon-tipon na rin at nag-inuman. Napansin nila nanay na matabang yung mga pagkain. Wala din silang nakitang sausawan na naroon o kahit man lamang asin. Nahiya naman silang manghingi. Naisip kasi nila na baka masamain at hindi nila magustuhan kung kanila yung gagawin. Naisip nila na baka kapag nanghingi sila ng anumang uri ng pampalasa ay mainsulto ang mga ito, na para na rin nilang sinabi na hindi nila nagustuhan ang kanilang mga niluto. Kung kaya, hinayaan na lang nila. Pinagtiyagaan na lamang nila at baka ganun lang talaga ang uri ng timpladang kanilang nakasanayan. Kaya kahit pa nakakatakam talaga at mukhang masasarap yung mga putahing naroon, ay kaunti lamang ang kanilang nakain. Nang matapos silang kumain, inaya sila ni Rica na pumasok sa loob. Doon sila pumesto sa isang silid at binuksan lamang nila yung bintana doon upang pumasok ang malamig na simoy ng hangin at upang makita rin nila yung mga kaganapan sa labas. Di nagtagal ay nagkaroon na ng kasiyahan. Napansin nilang nagsasayawan na ang karamihan sa mga taong naroon, habang yung iba naman ay nagkakantahan sa saliw ng gitara. Ayon kay nanay, nagkwentuhan lang silang magkakaibigan hanggang sa makaramdam na sila pare-pareho ng antok. Kaya naglatag na sila at nahiga. Habang nakahiga ay patuloy nilang naririnig yung mga ingay ng kasiyahan sa labas hanggang sa makatulog na sila.
Ilang beses na nagising si nanay, kwento niya. May ugali daw kasing namamahay siya. Nang una siyang magising ay naririnig pa rin niyang nagkakasayahan sa labas. Bagya niyang iniangat ang kanyang ulo mula sa pagkakahiga upang silipin ang kanyang mga kaibigan. At nakita niya tulog na tulog ang mga ito. Umayos na uli siya sa pagkakahiga at ipinigit ang kanyang mga mata. Sinikap niyang makatulog. Ngunit maidlip-idlip lamang ang nagagawa niya pagkat lagi siyang nagigising. Hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nagising ng mga pagkakataon na iyon. At nang minsan pang magmulat siya ng mata ay nagulat daw si nanay dahil nakita niyang may mga nakatayo na sa kanilang paanan. Kaya napasigaw siya. Sobrang takot daw talaga ang kanyang naramdaman nung sandaling iyon. Kaagad niya kasing naisip na may masamang plano ang mga ito sa kanila. Naisip niyang baka pagsamantalahan sila ng mga ito. Yun daw ang unang pumasok sa isipan ni Nanay Sir Bibi. At ang pagkakaunawa pa niya ay nasa impluwensya ang mga ito ng alak. Nakakatakot ang kanilang mga mukha na para talagang takam na takam sa kanila. Mga bagyang nakayuko umano ang mga ito na nakatipa pa ang mga kamay habang nanliliksik ang kanilang mga mata. Napagyaring nakabuka ang kanilang mga bibig na dinidila-dilaan pa ang kanilang mga labi. Pero dahil sa ginawang pagsigaw ni nanay ay nagising na rin ang kanyang mga kaibigan, pati na si Rika. Kaya mabilis nitong tinawag ang kanyang mga magulang at kapatid. Agad namang nagpulasan ang mga lalaki pero nakasalubong na nila ang mga kaanak ni Rika. Galit na galit ang mga ito at walang patid ang mga binitiwang maangang na salita. Natandang-tanda pang-araw ni nanay ang ilan sa kanilang mga sinabi na kanila daw silang ilalagay sa alanganin, na ang pamilya naman nila ang malalagay sa malaking kahihiyan dahil kargo umano nila sila nanay pagkat anak nila ang nagyaya sa kanila at mga bisita nila sila na nang tila hindi na magawang makapagtimpi pa ng tatay ni Rika ay kanya talagang nasaktan ang dalawa sa mga ito. Nakatikim sila ng magkakasunod na sipa at suntok. Sabi pa ni nanay, wala talaga silang kamalay-malay na buhay na pala nila ang nasa panganib ng mga oras na iyon. Ang buong akala daw kasi talaga nila ay mga lasing lamang ang mga ito at nais silang pagsamantalahan. Pero nanlaki ang kanilang mga mata at agad ding nalinawan. Nang madulas at galit na magsalita si Rika at sinabihan ang mga iyon na mga patay gutom na aswang, mga wala umanong kwenta at hindi marunong magkontrol sa sarili, na sa kabila umano ng pakiusap niya sa kanila ay itinuloy pa rin ang masamang balak. Akala nila nanay ay maayos na ang lahat pero biglang nagkagulo nang hindi na rin siguro matiis nung mga lalaking iyon yung kanilang mga sinasabi sa kanila ay bigla na lamang nagwala at sinalya ang isa sa mga kapatid ni Rika. Halos magkawasak-wasak ang mga dingding dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway. Nagbandumog ang karamihan sa kanila. Bigla nagkaroon ng dalawang pangkat. Ang masayang tagpo kanina lang ay napalitan ng matinding kaguluhan
Gumupa lamang iyon at tuluyang natigil nang makakuha na ng itak ang mga kaanak ni Rica, kung kaya mabilis na nakbo ang mga ito palayo. Nalaman nila nung huli mula rin kay Rica na mga kaanak din pala nila ang mga iyon na nakatira sa ibang bayan at hindi mga kapitbahay o kalugar lang. Inamin niya rin kanila nanay na may lahi talaga silang aswang. Ngunit hindi sila katulad ng iba na mga walang kontrol sa sarili at namiminsala ng tao. Sinisikap na rin umano nilang makapagbagong buhay. Noong mga panahong iyon ay mayroon na raw silang nakausap na manggagamot na maaaring makatulong sa kanila. Ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 ang mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang pinapagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagay ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hidik na hidik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok at naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Nakasabay noon ay yung pagtagilid nito. Sabay sigaw ng konduktor,
at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung dalawang nakatabang gulong ng jeep. At isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapapulkanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan. Pagkat sino ba naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang dalawang gulong? Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo. Wala siyang kalang-alang na napakalayo pala ang kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Ron. At tinanong din siya nito kung sigurado ba raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin ianda ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Itong iba nga ay nauna na. Lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng direksyon na tinahak. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya nakita na yung pagod at kahit pangisan na siya at basa na ang damit. Nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya. Dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasan na ang mga halaman at alay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaybay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nilang sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan. Pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang ay matagal-tagal na rin iyon. Kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad. Hanggang sa magsalita na muli si Ron at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo. Dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganun-ganun kasi ang kanilang mga kasuotan, katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganun yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila
upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila, at laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya ng mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali nang makita nila ang itsura ng mga ito, ay mabilis na silang nagtatakbo, na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ibinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ng sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahe naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nalakbong pabalik. Panay ang bigkas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang. Napaulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanilang lingwahe na huwag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na umahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila. At napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito. Naanimoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may dinungkot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Hinasimta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong nabaigtad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikang ingay nito at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha na gusto talaga nilang sukuri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila dahil doon
ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan. Kung kaya, sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad, ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila, ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila, ay nakarinig sila ng putok ng baril. Kung kaya, naisipan nilang pumunta sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang pinatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi. Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga at wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan at lubang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasapit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang nang hindi sinasadya.